matuto. Paano mga kapatid ko na nakaalam na sila? Ha? Paano mga kapatid ko? Sa loob ng simbahan, na matuto yung mga nakapakinig. Na-apply. Ina-apply. Mayroong resulta. Mayroong nakita sa buhay. Everybody say amen. Ha? Dati palaway, dapat hindi na. Hindi nakita. Dati ano ito ah? War freak. Diba? Dati ganito ah. May hindi na. Oh, wala na. Yun yung nakita. Kaya ibig sabihin mga kapatid, May pagbabago. umilos ang Holy Spirit sa mouthpiece, kinausap ang kongregasyon sa pamamagitan ng salita. Kaya ang kongregasyon natuto dahil mayroong resulta nangyari sa kanilang buhay. Amen. Amen. Eh pag sinabi, ang Panginoon ay mapagpala, materially, financially, mayroong resultang makikita. Hindi man mga kapatid milyon-milyon, pero hindi pinababayaan. Amen. Yun totoo. Amen? Amen. Yun yung salita ng Diyos mga kapatid. Malinaw mga kapatid. Isa pa, 1 Corinthians chapter 14, verse 37. Kung iniisip niyo naman sa propeta o ayon sa Espiritu ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inisinulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ayan. Kung iniisip niyo naman na siya propeta o ayon sa Espiritu ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inisinulat ko na pawang utos ng Panginoon. So, ibig sabihin, kung talagang totoong propeta ka o nagpo-prophesy, ibig sabihin ng prophesy, mga kapatid, nagmiminsahe, nangangaral. Yan yung prophesying, hindi yung nagpo-prophesy mga kapatid ka. Gugunaw na ang mundo bukas, hindi. Magkakagyera na bukas sa basilan, hindi yun. Prophesying means mga kapatid, teaching the words of God. Malalaman mo raw mga kapatid, saan yun? 14. Malalaman mo mga kapatid ko na siya propeta ro ng Diyos at nasa Espiritu mga kapatid, hallelujah, dahil sinusunod niya ang mga utos ng Panginoon. Diba? Amen. Malinaw yun. Kaya pagka sinusunod ng tao ang utos ng Panginoon, ano man yung kanyang sinasabi, mayroong resulta sa mga tagapakinig. Lumalago. O tayo na mismo ang humusga sa ating sarili kung lumago ba tayo sa pananampalataya. Diba? Ano ba tayo dati? Walang gamit. O ngayon, may gamit na tayo. Ibig sabihin, mayroong pag-udlad sa pananampalataya. Everybody say amen. Dati mga kapatid, tagapalakpakan tayo. Dati sa isang tabi lang tayo, papakulo ng tubig. Dati utos-utosan lang tayo. Hindi naman yun sa pagmamalaki. Ang punto ko dito, hindi yung ngayon, ganito ka na, hindi. Ang punto ko dito mga kapatid, ibig sabihin, sa bawat itinuturo sa atin, ipinapamuhay natin, ang salita ng Diyos ang nagpapalago sa atin. Amen. Yun. Kaya nagagampanan natin yung itinuturo sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. Yun yung malinaw mga kapatid. Yun yung pangungusap ng Diyos sa atin. By means of communication through His written words sa kanyang mga salita. Ngayon tayo naman mga kapatid, para makapangusap tayo sa Diyos, by prayer naman. Nananalangin tayo sa Panginoon. Anong sinabi ng Philippians chapter 4? By means of prayer. Yun naman yung paikipag-usap natin sa Panginoon. Philippians chapter 4 verse 6. O, tingnan nyo. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Huwag na kayong mga balisa sa anumang bagay. Kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. O ipakilala mo. Pakilala mo sa Diyos. Kahit alam na ng Diyos, ipakilala mo lang. Sa pamamagitan doon ng pananalangin. O ano mangyari sa verse 7 mga kapatid? At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod, na hindi marok,
ng pag-iisip ay mag-iingat ng iyong mga puso at ng iyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. O, malinaw yun, sinabi mga kapatid. Kaya huwag kang mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin. So, keep on praying. Amen. Panalangin, may daing, may pagpapasalamat, ipakilala niyo ang mga kaibigan sa Diyos. So, yun yung malinaw mga kapatid, na pakikipag-usap natin sa Panginoon, mga kapatid. Habang nakikipag-usap tayo palagi sa Panginoon, lumalago tayo, tumatatag tayo, nagiging panatag tayo sa ating mga sarili, mga kapatid. Everybody say amen. Yun yung malinaw, mga kapatid. Kaya nga, meron talagang give and take, mga kapatid, na communication dito. Give and take. Relationship, give and take, mga kapatid ko, communication para sa Panginoon. Mangungusap siya sa iyo through His Bible, ikaw naman mangungusap sa Kanya through prayer. Pananalangin, mga kapatid. Kaya nga, malinaw yun, mga kapatid. Yun yung kahalagahan, mga kapatid, para patuloy na mamunga ang buhay natin. Patuloy na sumagana, mga kapatid. Kasi pagka masagana tayo spiritually, mga kapatid, mapayapa. Di ba? Kaya nga, I am come that they might have life and life is more abundantly para sumagana tayo, mapayapa, mga kapatid, ang buhay natin. Kaya sana tayo inhalintulad pagka tayo namumunga, mga kapatid. Inhalintulad tayo ng Panginoon sa sinabi niya kay Haring David sa Psalms chapter 1. Ito ang Psalms chapter 1 na. Pinasimulan talaga niya, mga kapatid, sa chapter 1. Yung sinabi. Mapalad! Pag sinabi mapalad, malungkot ka? Sa Bisaya pa, bulahan. Mapalad. Blessed. Pag sinabing blessed ka, yung ba, ibig sabihin ba ng mapalad, kalungkutan? Hindi. Pag sinabing mapalad, mga kapatid, mapalad ka talaga. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, hindi tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, hindi naupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan. Ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Araw na, may gabi pa. At siya magiging parang punong kahoy na itinatanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay ginawa. Ibig sabihin, nakakahinga ka. Masaya. Diba? Mapalad talaga, mga kapatid. Di ka lalakad sa masama, susunod ka sa palatuntunan ng Panginoon, magiging masagana talaga. Kaya nga, di ba, sinabi ko nga last Sunday, mga kapatid, ikaw yung gumagawa ng buhay mo. Piliin mo yung kaguluhang buhay, sige, magpakasawa ka sa kasalanan na gagawin mo. Sigurado magulo buhay mo. Hindi magiging masaya. Amen. Kasi sa bawat gagawin, pag kumit ng tao ng kasalanan, may consequence talaga nangyayari sa kanyang buhay. Everybody say amen. Kaya paano ka magiging masaya? Kung lalakad ka na, kaya nga sabi ni David, huwag kang lumakad sa payo ng masama. Huwag kang magpapaturo sa payo ng masama. Pagka, mga kapatid ko, ang payo para ilayo tayo sa Panginoon, ay huwag kang makinig doon. Kahit sino pa magsabi sa'yo. At sasabihin sa'yo, lumayo ka na, huwag kang magsimba, ay huwag kang pumayag. Kasi ang kasiyahan mo nasa kautusan ng Panginoon. Alisin mo ang sarili mo sa kautusan ng Panginoon, sigurado, magkanda, loko-loko ang buhay. Saan ka pa? Diba? Di bali nang ganito ang buhay ko, kontento, mga kapatid sa buhay. Ganito, mga kapatid ko, nakakakain ka 3 times a day. Mayroong snack pa, midnight snack, mga kapatid. Okay lang, tayo pagkabi-kabi. Okay lang, at least mapaya ka na pag-isip mo sa umaga. This is life. Ito yung buhay. Marami nga, mga kapatid. Masagana ka, pag-isip mo sa umaga, sakit na naman ang ulo dahil ang dami mong isipin, ang dami mong mga kapatid ko, ang dami mong entertain sa buhay. Everybody say amen? Para sa akin, ito na ang buhay. Masaya. Ano man yung binibigay ng Panginoon? O idagdag man niya, mga kapatid ko, ang mga financial na pagpapala. O sige lang, bahala ka.
Tanggapin ko alam mo namang mahirap ata ang tumanggi sa grasya, kaya bumata. Diba? Binibigay ng vision sa'yo. Nag-pray ka, binigay ng vision, tanggihan mo, ba't ka pa nag-pray? Lord, bigyan mo ako ng ganito, nung binigay, nagulat ka pa. Huwag ka na magulat, pinag-pray ko eh. Diba? Amen? Oh, unexpected mga kapatid. Kaya siya talaga yung Diyos na mga imposible. Imposible mangyari. Ba't ganito? Pero bakit nangyari? Eh, nag-pray ka eh. Okay, sir, possible like that. Amen. So, yun yung maganda mga kapatid. Basta ang buhay mo, ipalatag mo lang sa pagiging kontento mga kapatid, sa pagsamba mo, sa paglilingkod mo, manatili ka sa Panginoon, nagbabasa ka, nangungusap ka sa Panginoon. Alam mo nyo, idadagdag ng Panginoon, malino naman eh. Meron talaga yung dinadagdag eh. And all these things shall be added unto you talaga eh. Hindi mo pwede namang sirain yun eh. Hindi mo man hinangad yun, pero meron talaga yung all these things shall be added unto you. Hindi pwede putulin yun, seek ye first the kingdom of God. Ano, this thing shall be added unto you. Meron talaga idadagdag ng Diyos. Eh kung dadagdagan ka ba ng Diyos, tatanggi ka, lala mo, bata mo. Huwag mong tanggihan yun. Amen. Amen. Yun totoo mga kapatid. Yun katotohanan yun. Lahat ba mga kapatid ko ng mga nangyayari sa ating buhay ngayon as NGCF mga kapatid tanggihan ba natin yung mga grasya ng Panginoon? Huwag, madisgrasya yun. Pupunta sa iba. Pupunta sa iba, ayaw mo pala eh. Okay, pray ka ng gano'n, tapos gano'n. Katulad natin, pray ka Lord, palawakin mo pa kami. Ngayon, mayroong ibibigay, ayaw mo tanggapin. May problema mo na yan. Diba? Amen. Basta importante mga kapatid, huwag tayong lumayo. Yan yung sinasabi ko mga kapatid. Ano man ang mangyari, mag-increase man tayo, mag-decrease man tayo, di man tayo katigan ng Panginoon, huwag tayong lumayo sa inyong mga. Amen. Kaya magtiwala pa rin tayo sa Panginoon. Yes. Yun yung ano ko sa Panginoon, ayaw ko Panginoon. Parusahan mo man ako sa ginawa kong ito. Bahala ka, basta ito yung decision. Gusto kong ayusin ang simbahan. Amen. Bahala sila kung anong magsasabihin nila sa akin. Sinadya ko, sinadya ko. Pinagplanuhan na. Matagal na eh. Ito sakit pa rin, pinagplanuhan ko na. Sige, pinagplanuhan ko na. Sabihin na. Ang punto ko gusto kumain. Yes. Amen. Walang hidwaan sa loob. Meron ba tayo nagsisimba mga kapatid ko, hindi nagbabatian? Meron ba nagsisimba mga kapatid ko, kanya-kanya? Meron ba nagsisimba, may tinatangi? Yes. Amen. Oh, sige nga, saan ka makakita sa Bible yan? Sa Bible nga ang sa kanya, sa lahat eh. Oh. Nagulat yung kausap sa akin yung kahapon. Kasi sinabi ko, dito Brad, wala nang presidente sa table, sinira ko na. Baka nawasak yung lamesa ng mga presidente. Ano yun Brad, ano yun? Ay, yung presidente sa table, yung kakain. Ay, kayo dyan, tuyo, kami rito, litson. Wala na ngayon yan dito. Kung ano yung kakainin lahat ng mga elder, kakainin yan. Nag-serve na nga kami mga elder dito. Amen. Gulat siya. Totoo yun, dapat masira na. Yes. May Amen. nakatangi, o magalingan, yung mga pinipili ng Diyos, hindi napipili kasi makataong ano, totoo yun, kaya naayos ng Diyos. Amen. May mga deserving, o yung mga masamang ugali, yung mga leader, Yes. yung mga nahilig doon, sa tabi lang, nakainit ng tubig. Correct. Yung mga inutusan, hindi malang mapakain. Mga buhaya ba? Matagal ang totoo eh. Matagal ko kayang kinikim-kim yun. Hindi na kinimkim pa. Hindi ko alam yun ah. Totoo yun. Tagal pa mainit. Diba? Sabihin na lang, sabihin. Kasi gusto natin maging maganda ang buhay. Amen. Maging masaya. Hanggang ngayon, hindi nakalaya. Ganun pa rin. Yes. Makausap ko, wala pa lang magandang kausap. Yes. Kausap, problema pa rin pinag-usapan. Ewan ko ba, problema pa rin. Biruin mo, kasama ko na sa church, problema mo pa rin. Basta masaya tayo. Basta malaga masaya tayo. Kasama ka. Paano mo masabing abundant life yun? Yes. May hituan, may awayan, may passion. Discrimination. Para kay Dito, para kay Apolos, para kay Pablo, para kay Sipas to. Binuin mo, nagkakahati-hati. Nahati ba raw si Kristo? May ba't ako sasama sa ganyang relasyon?
Amen. Eh,